Isa po sa mga pamilyar po na verse at halos kabisado ng lahat. Sino po sa inyo ang life verse or memory verse? Ito pong John 3:16. Taas nga po ng kamay. Mukha yata ang pagbago kang Christian, ito yata yung unang pinapakabisado po, no? Isa to sa mga verses na una ko pong nakabisado, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang gan. Pero dumating na po ba tayo sa punto po ng ating pong pag-memory verse ng John 3:16 na namnamin po natin po yung lalim at lawak po nito? Di po ba? Have we ever meditate the depth yung ng pong John 3:16? Dito po sa John 3:16, ang background po nito ay Jesus is teaching about being born again. May lumapit po sa kanya na isang Pariseo na si Nicodemo. Tandaan po natin nung pong panahon po ng ating Panginoong Hesus, not all Pharisees are skeptical to Christ Jesus. Hindi po lahat ay tumataliwas o kumukontra sa Kanya. Tulad po ni na Joseph Arimatea at saka po ni Nicodemus. Mga aral sa first 5 books ng Old Testament. Nilapitan niya secretly kasi kapag po publicly niya pong lalapitan si Jesus to ask spiritual questions, to ask heavenly questions, mababa siya. Because majority of the Pharisees and Sadducees at their time are skeptical to Christ Jesus. So palihim. At anong oras? Gabi. Because nahihiya siya. Sabi niya, Rabbi, alam ko po galing kayo sa Diyos. At walang ibang makakapagturo ng mga ganitong mga bagay na itinuturo, kundi yung galing sa Diyos. At hindi naman tinanggi ng ating Panginoong Hesus. Ang unang tugon ng ating Panginoong Hesus ay being born again. Ang sabi ni Nicodemus ay paano po maisisilang o magkakaroon po ng born again experience ng isang tao for the second time, papasok po ba siyang muli sa sinapupunan ng kanyang ina? No! Hindi na-gets po ni Nicodemo. Ang sabi po natin Panginoong ay spiritual birth. Ibig sabihin po ay regeneration. Being born again po ay yung pagkabago ng ating pong puso. From heart of stone into heart of flesh. Okay? So ngayon, at isa sa mga binanggit ni John the Baptist sa verse 16 ay ang isa po sa mga pinaka-beautiful passage na somehow ay naglalaman po ng dakilang pag-ibig ng Diyos, which is John 3:16. Namnamin po natin ito pong John 3:16, and I entitled my message, The Greatest Love of All. Pamilyar na title, tama po ba? May nasikat po yan ni yung yumao na, namatay na si Whitney Houston. Ano po ang greatest love para sa kanya? What is the greatest love of all? Is to learning to love your self. Hindi po ako kakanta. Hindi po ako mangangahas na kumanta. Ayaw ko pong istorbuhin ang inyo pong solitude and serenity ng inyo pong mga bakasyon. Sapagkat I am a bad na mga awit. Sabi niya, learning to love yourself. Sa isang mundo na ang dami ng pakahulugan ng pag-ibig. Sa isang mundo na ang heart cry, ang battle cry ay love. Sa isang mundo na hindi mo na minsan alam what is love. Kagabi sa bus, siguro naiinip na yung mga kasama ko, meron pala silang isang games, bunutan, yung iba't ibang aspects ng life at ang isa sa mga nabunot ng mga naglalaro sa likod, how would you define love? Ayan na. Ako. Kasi yung pong church ay mga English-speaking dollars. So English, yung mga sagot nila. Ganyan. Hindi ko sinagot. Ganon. Pero napush na rin ako sumagot. Sabi ko, love is God. And God is love. Pastor ka nga talaga. Sabi ko, saan pa ako sasagot? Di po ba? So, ibig sabihin, in a world where there are different definitions of love, we should go back again what is true or what is real love. Amen? Tapos,
May isang young people, syempre mga teenager po kasi yan. Nag-usap kami ng isa ng aking fellow alumni na less than 10 years kaming nagkita doon. Sabi ko sa dami-dami ng mga lugar, dito pa kita makikita. Pakalipas ang 8 taon, biruin niyo po, 8 taon. Kaya maganda sumasama nga sa mga camp minsan yung mga matatagal mo lang hindi nakikita mo, magkakwarto pa kami. Sabi ko, Pastor Darren, sa dami-dami ng mga lugar, dito pa tayo nagkita. Napaka-komedyante pong pastor. Minsan hindi ko na po ma-identify kung bang seryoso o nagbibiro as in. Yung tipong nagbibiro na seryoso ang mukha. Pero at the end of the sentence, paragraph at nobela, nagbibiro pala. Ano yun? Sabi ko, ako pa naman, tawa na ako ng tawa. Sabi niya, bakit ka tumigilid? Bakit ka kumaliwa? Kasi hindi ako kumanan. Bakit hindi tayo dumiretso? Siyempre, hindi tayo tatalikod. Alam niyo mga ganun, mga ano? ay. Praise God. Pero minsan, maganda rin po na yung mga may chubby personality ay para pong sa timpla ng 3-in-1 coffee. Magandang pampabalanse sa buhay. Amen? Alam nyo, kapag biniyayaan kayo, mga kababaihan dito, ng isang asawa na kung saan pinapahinto at pinapahingiti ang inyong mundo sa pamamagitan ng kanyang pagkakwela, hindi lang po yan regalo ng Diyos, pagpapala po ng Diyos sa inyo yan, mga kababaihan. Lalo na po kung napakaseryoso ng inyong asawa, no? Tapos, opposite kayo, wow! Blessing po yan. Kaya po, punta po tayo dito. Number 1, the greatest source of love for God. Okay? Isa-isahin po natin. For God. Yung una ay, di po ba sabi niya, for God so loved the world that He gave, and etc. So yung una po, for God, yung salita pong for, pag nakakita ka ng ganyan, ay ibinubuod po niya yung verses 1 to 15. Di po ba? Basic observation skills sa hermeneutics. Pag nakakita tayo ng mga ganito, whether conjunction and preposition, for God, babalik ka, indicator siya na kailangan kong bumalik from verses 1 to 16 because sa verse 16 onwards ay nagkakaroon na siya ng summary or conclusion kung ano ang nais niyang tukuyin. And, first thing first, that the greatest source of love, ang pinakadakilang pinagmumulan ng tunay na pag-ibig, nothing more, nothing less, kundi ang tunay na Diyos na ating sinasamba. Amen? God is the author of true love. Kaya po, if anyone na nagtatanong sa atin, how can we define love? Who is the initiator of true love? And who is the giver of true love? Hindi ako, hindi ang asawa mo o kung sino pa man. The perfect, the greatest source of true love is none other than but our God alone. Amen? Na minsan, kahit gaano ka-authentic ang pag-ibig ng bawat isa sa atin, still, hindi pa rin siya ma-equate o mapantay sa perfect and true source of true love, which is God. Amen? So yun ang unang binanggit, for God. The author, the initiator, and the giver of true love. Amen? Yung mga panawagan na mag-self-love, pero kung hindi yan defined and rooted by God's love, wala din po yan. Amen? Kaya po, tignan nyo po ang inyong katabi. Yan ba ay iniibig nyo the way kayong ibigin ng Diyos? Amen? Yung bang source of love ninyo, the way nyo siyang mahalin, the way nyo siya namamahalin, at the way nyo siya na minamahal, ang source ba ng love niyan ay galing sa love ng Diyos? Hindi po ba? Because, kung hindi, ibang definition ng so-called love na hindi talaga love ang inyong ipang-define dyan. Amen po ba? Number 2, ito. The greatest intensity of love. Nakarinig na kayo minsan na
hindi ko maramdaman ang pag-ibig mo. Parang nanlalamig ka na. Sometimes, o minsan dumarating sa point na wala ka nang ma-feel. Tama po ba? Di ba? Because love is not all about emotion. Alam nyo sa mag-asawa, ang sabi nila, dumarating daw sa point sa mag-asawa, nagigising ka na lang sa umaga na minsan, hindi sa lahat ng pagkakataon na in every gising bilang mag-asawa, about 40 years na kayo, 45, 50, na parang everyday kinikilig ka. Na araw-araw from January 1 to December 31, may kilig factor. Tama po ba? Sa mga mag-asawa? Na parang yung kilig nung una mo siyang nakita, magtutuloy-tuloy-tuloy lang siya. Kasi nagpa-fluctuate ang emotion, mga kapatid. Di po ba? May mga times na minsan, kung emosyon lang ang pagbabasihan mo at tatanggalin mo yung will o yung kalooban, sometimes hindi mo na siya nararamdaman. Tama po ba? Kaya nga kailangan, di ba, ng rekindling. Kaya nga may mga salitang rekindling, revisiting. Di po ba? Continuous communication. And as per the greatest source of love, here we are, hindi lang po siya greatest source of love, kundi siya rin po ay yung pong intensity. Gaano niya po ba tayo katindi o kalalim at kalawak na minahal? The Greek word is agapeisen, which means the active love of God. Kung makikita niyo dyan, parang past tense. Ibig sabihin ba, pastor, ay minahal lang kami ng Diyos noon? Kasi so love, ed, past tense. How about now? How about in the future? Hindi po. Ang Greek word pong yan ay active love. Anong ibig sabihin yan? Minahal ka ng Diyos noon, mamahalin ka ng Diyos ngayon, at mamahalin ka pa ng Diyos bukas. Present, tsaka yung past, at tsaka yung future. Ano ibig sabihin nun? May assurance ka. May pwede kang panghawakan. At isa sa mga kinakatakutan po natin bilang isang pong tao, especially in a relationship, ay the fear of unknown, na baka kumupas yung pag-ibig, baka ma-fall out of love, na baka manlamig. Tama po ba? Kaya nga may mga naghihiwalay, may mga nag-aanal. Yung sasabihin na, hindi ko na maramdaman yung unang naramdaman ko sa'yo. Kaya nga, if you will only base on emotion, not on the will, the decision to love, wala pong mangyayari, mga kapatid. And here we are, that the greatest intensity of love ay hindi galing sa tao, hindi galing sa kanino man, galing po sa ating pong Diyos. So love. Amen? May mga pag-ibig na kumukupas, sabi ng mundo, pero kapag ang Diyos minahal ka nyo noon, magpahanggang ngayon at sa paparating na panahon, He will always love you. Amen? Hindi po ba? Agapeisen, the active love of God. Number 3, ito po. The greatest decision of love. The world for God, so love. Next is the world. The greatest decision of love. The recipient, yung pong pinagbigayan o pinag-alayan niya ng kanyang pag-ibig, ay ang mga tao na kung saan, kung tutuusin, rebel against God. Amen? Mga kapatid, think about this. Yung pinaka-sukdulang pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos, kanino? Ay sa mga tao na nag-reject at nag-rebel against sa Kanya. Kaya nga po sabi ng Romans chapter 5 verse 8, while we were yet still sinners, Christ died for us. Nung tayo pa po ay makasalanan pa, ipinagkaloob na ng Diyos ang Kanyang buhay. Tanong ko sa inyo, think about this. Kaya po ba nating isugal at ialay ang ating sarili para sa mga taong hindi naman po tayo mahal? O sabihin ko po ay kaaway?
Ulitin ko po ang tanong, kaya po ba nating isugal at ialay ang ating buhay para sa ating mga kaaway o mga taong hindi tayo mahal? Mahirap po ba? Mahirap. Maisip mo pa lang ang kanyang pangalan, nahihirapan ka na, tama po ba? Kung pwede ka lang magkaroon ng demensya, di ba? Makasalubong mo pa lang siya sa daan, minsan, magsa-shortcut ka na. Nalaman mo nang mag-LRT siya, mag-grab taxi ka na lang. Nalaman mo siyang papunta siya ng terrace. Kunwari, pupunta ka ng CR. Di po ba? Nakita mo siyang pupunta ng SM San Lazaro. Naku, mag-SM North ka na lang, napalayo ka tuloy, kapatid. Di ba? Sasakay ka ng papunta ng USA. Sumakay ka na lang papunta ng Scarborough Shoal para lang di kayo magkita. Di po ba? It is difficult to love those people na hindi kayo mahal o inaaway o kaaway nyo. Tama po ba? And yet, Church, FCC, mga kapatid, that the greatest decision of God, because He is the greatest source of love, is to love His enemies. At sino yung mga kaaway niya na kanyang minahal? Tignan mo katabi mo. Tayo po yun mismo. Amen? Kaya minsan, how ironic it is na we, the recipient of God's love, ay hindi natin inaalala na ganito rin pala ang uri ng pakikitungo at pag-ibig ng Diyos sa atin. A love for the unloving. That the recipient, ang pinagbigayan, pinag-alayan ng pag-ibig ng Diyos ay hindi yung mga mabubuti sa Kanya sapagkat wala naman talagang mabuti. No one. Di ba? Wala po na nakaabot sa Kanyang glory. Ano yung glory? Wala pong nakaabot ng perfection. Lahat po tayo ay pumalya. Lahat tayo ay bumagsak. Kasi ang akala natin kasi sa kabutihan, ginawa pa nating tindera ang Diyos na parang sa palengke, may timbangan ng isda na per kilo ang ating good works and bad works. May mga young people, ako po ay care group leader, ang trabaho namin to listen and to process yung pong mga messages. Sabi ko nga, pagkabalik ko, tuwang-tuwa ako sapagkat ang kanila pong tema ay Revive, Alive, Thrive. Sabi ko, tatagalugin ko na lang yan. Sasuggest ko kay Pastor Eman at samantalin kong suggest pag narinig ng marami. Sabi ko, paghilom, pagbangon, pagakbang. Oo nga, Pastor, no? Tagalog nga talaga lahat. At isa sa mga problema ng mga young people today, wala silang problema sa pag-ibig ng Diyos. They know that God loves them, pero because they are doing something in contrary to the love of God, alam niyo yung guilt, alam niyo po yung shame, yun yung problema nila. Hindi po ba? Mga kapatid, once and for all in our life, always remember na yung recipient po ng pag-ibig ng Diyos, the greatest source, ay hindi po yung mga taong okay. Hindi yung mga taong mabait. Hindi yung mga taong perfect. First thing ay yung mga taong hindi nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. The world. At sino sila? Tayo po mismo. Amen? Next, the greatest simplicity of love. Believe in Him. Mga kapatid, anong napapanood nyo ngayon sa TV? Sinasaktan ng sarili just to pay for their sins. Amen? Binayaran niya na ang hindi mo kayang bayaran. Amen? Binayaran niya na yung hindi natin kayang pagtrabauhan. And once and for all, na yung pinagpapaguran natin, kasi akala natin, we really need to earn
the love of God. Kailangan nating pagtrabahuhan yung pag-ibig ng Diyos na kailangan nating gawin ito, set of rules, set of rituals, set of ceremonies just to be accepted by a holy and righteous God. Di po ba? And every religion in this world, regardless kung anong pangalan po nila, they have different kinds of set of rules, set of rituals, set of ceremony just to earn or para sila'y matanggap ng Diyos. Gagawin ko to, magpapapako ako dyan sa San Fernando, Barangay Kutod, kasi naniniwala ko na papatawarin ako ng Diyos. Sasaktan ko yung aking sarili para patawarin ako ng Diyos. Gagawin ko ito. Walang masama po sa paggawa ng mabuti. Ngunit yung paggawa ng mabuti at pananakit sa sarili, that is not the solution to our problem, which is sin. Amen? Pastor, gagawin ko ito. Luluhod, magpapatiwarik, magtatumbling, o kung ano pa man. Just to earn, pagtrabahuhan, para matanggap. We should stop and we should rest upon to the greatest simplicity of God's love. Believe in Him. Totoo po ba yun, Pastor? Na kapag ako po ay naniwala, nagsuko ng buhay, ay kaya na po akong tanggapin, kaya na po akong patawarin ng Diyos? Yes! Because you cannot pay for the penalty of your sin. Hindi mo po kaya pong bayaran yung pong pagkakasala mo, kapatid. Amen po ba? We cannot even earn, kaya nga grace. Anong grace? Unmerited favor. Yung karapat dapat kang pumunta ng impyerno na kung saan may pagngangalit ng ngipin because you are guilty beyond reasonable doubt, and yet God choose to love you. Hindi niya po tinignan na teka lang, hindi to mabait, hindi to gumagawa ng mga iba-ibang bagay. No! Out of His own will, out of His own love, out of His own mercy, He chose and decided to love you. At ano po ang pinakasimple and yet pinakamagandang bagay na pwede nating gawin? Faith. Anong klaseng pananampalataya? Pananampalataya na kung saan 100% perfect, sufficient yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay, nothing more and nothing less. Amen? Mga kapatid, minsan itong problema natin mga Christian. Pastor Mark, sinurrender ko ng aking buhay sa ating Panginoon. Praise God. Tinanggap ko na po ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Praise God. Pero, Pastor Mark, kailangan kong pagtrabauhan para makasigurado ako na ako ay pupunta doon sa karya ng Diyos. Mga kapatid, sino nagsabi sa iyo? Kailangan mo ba talagang pagtrabauhan? O kailangan mo lang isabuhay yung meron ka na? Magkaiba yon. Magkaiba yung working for, magkaiba yung working out. Amen? Kaya minsan, may mga mananampalataya na sinuko naman talaga nilang tunay ang ating Panginoon, pero takot na ewan ko kung ang takot, yung takot nila. Na kailangan daw nilang tulungan ng Diyos. Makipag-cooperate, makipag-coordinate, at makipag-partnership sa Diyos upang daw yung kaligtasan nila ay magkaroon ng assurance. Hindi sa insurance company, kundi sa assurance nila sa kaligtasan. Mga kapatid, kung ganyan lang po ang uri ng kaligtasan na ibinigay niya, bakit pa siya namatay sa krus ng Kalbaryo? Hindi po ba? Kaya Pablo, nung nalaman niya sa Galacia, ang bilis ninyong bumaling sa ibang ebanghelyo na hindi namin pinangaral. Nagalit siya.
Hindi tayo gagawa ng good works o hindi tayo gagawa ng anuman for the glory of God para maligtas. Gagawa tayo ng good works, gagawa tayo ng paglilingkod sa Diyos o anumang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya o pagsunod sa Kanyang banal na utos, hindi para maligtas, kundi tayo ay mga ligtas na. Sapagkat yun ang ebidensya na ikaw ay tunay na nagsuko sa Diyos. Amen? Paano, Pastor Mark, kapag nagkasala ako, go back to the cross. Akala kasi natin yung kanyang ginawa, yung kanyang pagmamahal sa krus ng Kalbaryo ay puro past tense lang. At yung present tense and future, Lord, ako nang bahala. Ako na yung magtatrabaho. Kaya tuloy minsan, kapag ganyan ang ating mindset, ganyan ang ating paniniwala, na tutulungan mo ang Diyos sa paggawa para sa security ng kaligtasan mo. At may makita ka na isang mananampalataya na nagkasala. Ay Lord, Christian ba kaya yun? Di po ba? We tend to compare. Kasi mali yung ating mindset. Hindi ba pwedeng working in progress lang yun? Di po ba? Kaya that's the greatest simplicity. Believe. Di ba? Yung tinrabaho mo ng tinrabaho just to be accepted, just to be forgiven, para mabago ka ng Diyos. Pero ang solusyon pala is believe. And when Apostle John used the word believe, hindi po niya sinasabi na parang maniwala ka lang. Ibig sabihin niya ay sumuko. It is just like a person na tatawid sa kabilang building na ang gamit lang isang sinulid at iimbitahan ka niya, sumakay ka nga sa aking likod, tatawid tayo. Why? Just to test if you really trust me. Surrender. Tandaan po ninyo, when Apostle John when Apostle Paul used the word believe, he means hindi lang intellectual. Hindi lang ibig sabihin na magtiwala, ibig sabihin na sumuko. Yan yung mga kantang, you will give your all. Nothing more, nothing less. All. Kaya minsan, akala natin na yung gospel of salvation, akala natin yung mabuting balita ng kaligtasan para lang sa mga unbeliever. No, it is also for us. Because dumarating sa punto ng ating buhay na kailangan nating i-preach ang mabuting balita sa atin. Sapagkat mabilis po tayong makalimot. Amen po ba? At tanungin mo, bakit kaligtas? Ay kasi po tinulungan ko ang Diyos upang masecure. Bakit kaligtas? Kasi po ito. No. Because it is only by faith through Him. Who? Christ Jesus. Sapat. Hindi kasi matanggap-tanggap ng mundong ito na kailangan lang nating sumuko o manampalataya kasi ito yung mundo na naniwala sa pastor, no pain, no gain. Tama po ba? Pastor, kailangan ko ng hard work. Baligtad po sa Diyos. In order for us to be saved, in order for us to be forgiven and to be accepted, we just need to believe in Him. Sa sarili natin, hindi sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. And this is the greatest reason of love, shall not perish, sapagkat ayaw Kanyang mapahamak. At ano po ang tinutukoy ng perish dito? Perish means doon po sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Mga kapatid, totoo po. Kaya niya ibinigay ang kanyang, ang kanyang anak at minahal kanya kasi ayaw kanyang mapahamak. But many people are choosing not Jesus, but their own way. Ayaw nilang maniwala sa kasapatan ng ginawa ni Kristo. Ayaw nilang maniwala na sapat ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. How about dito sa atin? Nagtitiwala po ba tayo ng lubusan na ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo for the past, present, and future ay sapat upang ikaw ay kanyang iligtas, ililigtas? Do you believe? Amen. Do you give your all? Amen. Or pass as the audience 50-50?
Mga kapatid, ang Diyos nga nagbibigay na nga ng assurance, pero ang mundo, still, the world is rejecting the one and only offer, which is the simplicity just to believe in Him. Ayaw kanya pong mapahamak. Kung tutuusin, sino po ba ditong mga magulang gusto mapahamak ang anak? Meron po ba? Sabi nga ng isang young people, doon sa youth camp, Pastor, I love my mom kung tutuusin. Pero grabe, kapag po nakikipagsagutan ako, pero deep inside, mahal ko talaga siya eh. Kasi tamad-tamad ko po kapag inutusan ako. Pero tignan po nyo yun, no? Kung yung tinatamad na at nakikipagsagutan sa magulang, ramdam niya yung concern ng magulang niya, how much more yung Diyos natin na lumikha sa atin. Amen? Amen? Alam nyo, pagkapatong ko ng 30, 31, 32, after mamatay ng aking pong seatmate from first year to fourth year, yes, high school, 2003, 2007, laglagan na po ito ng taon, I began to reflect about life. Sabi ko, number one, alam nyo yung mga realidad na alam na natin, pero kapag may mga event sa buhay natin, sinasampal po tayo ng katotohanan magkabilaan. Na number one, after 100 years, nasa kabaong na po tayo lahat dito. Tama po ba? Yun ang unang pumasok sa isip ko. Oo nga no, Lord. I know all of these things. And yet, kapag may mga pangyayari like that, it calls us to reflect about life. Oo nga no, Lord. After 50 years, after 100 years, which is di ko naman alam kung hanggang kailan ako, oo nga no, someday, kung ano yung nangyari doon sa aking seatmate, kaapelido ko pa naman, mangyayari din sa akin. Di po ba? Sino pa po sa inyong buhay dito after 200 years? Taas ng kamay. Taas. Iba na yung nakatira sa bahay natin after 200 years. Tama. Kahit yata yung mga batang ito, dito after 200 years, no? Hindi nila maabutan. Tama. Kasi kung 5 years old, dyan plus 200, 205, wala pa umaabot ng ganyan. Amen. Madadatnan din yan. Di po ba? And second realization ko about my spiritual life, Lord, whether I like it or not, whether gustuin man natin o hindi, darating yung point na haharap at mamamatay tayo. Am I excited to face God? Tamang-tama po yung mga ganyang reflections. Mag-isa ako sa dorm. Ang gandang mag-reflect pag talagang tahimik. Kulang na lang po yung cello at piano, no? O nga, no? Haharap ako sa Diyos. At kapag humarap ako sa Panginoong Hesus, ano yung bit-bit ko? Yung kasapatan ba ng kaligtasang ginawa niya na nakapagpabago ng buhay o yung pagmamalaki ko na tinulungan ko siya upang masecure ang kaligtasan ko? Which is which? Di po ba? Someday, we will face God. At kahit anong uri ng pagpapakasaya na gawin natin, at kahit anong ma-earn natin na material things, this reality, these questions, para-pareho po natin pong haharapin. Amen? Kaya tapos pagkalabas ko ng pinto ng dorm, hala, sabi ko, oo nga no, so, ibig sabihin, kung ako din ako abot ng 200 years, ibig sabihin, hindi na pa sila abot ng 200 years. Sabi ko ganyan. Ganon. It's the reality of life. Amen? Whether we like it or not. And this is the greatest possession of love. Believers, listen very carefully. This is the greatest possession that God gave us. Isang possession na kailanman hindi natin pinagtrabahuan, ibinigay lang sa iyo as recipient of His supreme love. And this is the eternal life. Forgiveness, reconciliation, and eternal dwelling in God's presence after our physical death. Money cannot give you this.
Earthly pleasure cannot give you this. But the love of God alone. Amen? This is our greatest possession na hindi natin po pinagpaguran. Ipinagkaloob lang sa atin bilang kanyang mga anak na minahal bagamat hindi tayo karapat-dapat. Amen? And as believers, my greatest possession, your greatest possession should be eternal life. Yung pagtanggap sa iyo ng Diyos, yung pagbabago ng Diyos sa buhay mo, yung paglilingkod mo sa Diyos, at lahat ng yan nagawa, magagawa at gagawin mo, not because of you, not because of your strength, not because of anything you have, but because of the sufficient sacrifice of Christ Jesus at the cross. Period. Huwag mo nang dagdagan. Amen? Amen. Kaya ang ending ni Paul, diba? Philippians 3, bago niya pasalamatan sa chapter 4, yung generosity. I consider all things rubbish. Alam po ba ninyo, pag puniliteral talaga nyo yun, hindi lang actually basura yun eh. Tae. Sino po sa atin ang gusto ng mana ng tae? Ganun ang lengguwahe na ginamit ni Apostle Paul upang i-convey yung message na lahat ng bagay kung tutuusin pwede kong pagmalaki. Pero isang bagay ang tunay na kayamanan ko. And my true desire and true mission, sabi ni Paul, just to know Christ, the eternal life. Kaya yung mga sumampalataya kay Kristo ngayon, at mga mananampalataya na kay Kristo noon hanggang ngayon, mga kapatid, your greatest possession is eternal life. Yung buhay na walang hanggan, which means yung kapatawaran at pagtanggap at pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Nothing more, nothing less. Kaya if you reject Christ as a conclusion, there is no other way and alternative for salvation. Wala na pong ibang way. Amen? No other way. If you reject Christ, there's no other way. Bakit? Kasi there's only one Savior. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Isa lang. Amen? So if you reject Christ, there's no other way and alternative for salvation. Number 2, if you surrender your life to Christ, then salvation comes. Amen? The moment na sinurrender mo, the moment na nagsukot ka talaga ng buhay sa ating Panginoon, sapagkat walang pag-asa sa ganang iyong sarili, walang pag-asa na you will earn, na mapapatawad ka sa iyong sariling effort, at ibinigay mong buo ang iyong buhay sa Kanya, then, ang kaligtasan ay dumating sa iyo. Hindi sa future, kundi ngayon. Amen? At ano po ang buhay ng mga taong merong buhay na walang gan? Isang buhay na binago, isang buhay na pinapatawad ng Diyos, isang buhay na naglilingkod, isang buhay na humahakbang, isang buhay na nagpapatuloy. At kapag ba nagpapatuloy sila, at kapag ba naglilingkod sila, at kapag ba sila ay sumusunod, at kapag sila ba ay pinatawad, minahal at tinanggap ng Diyos, ibig sabihin, gawa na ba nila yon? Ibig sabihin, pwede na ba natin ipagmalaki yon? Ibig sabihin, sariling effort natin yon? No! It is all by the grace and mercy of God. Because He who began the good work in you shall carry it until to the day He comes. Ang grace noong una mo siyang tinanggap, grace na magpapatuloy sa iyo, grace na magsusustain sa iyo. Tanong ko, anong tinrabaho mo doon? Isinabuhay mo lang yung meron ka na. Ito po ang assurance ng ating kaligtasan. Ito ang ating pananampalataya. At ito ang ating possession. This is the greatest love of all. Bago po tayo mag-minister time, hayaan po natin na alalahanin once again what Christ did for us.